Hello mga katropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga katropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay XLOOKUP combination with 3 formulas mga katropa. So kung ano yung 3 na formulas na yun mga katropa, tapusin mo tong video na to para malaman mo. Comment below mga katropa kung anong sa tingin mo, kung alin dito yung alam mo, or alin dito yung hindi mo pa alam. I-comment mo dyan mamaya mga katropa. So intro na tayo, talo na tayo agad sa tutorial natin. Okay, una ko ituturo mga tropa is XLOOKUP with SUM function. Kung napanood nyo mga tropa yung last kong video, last tutorial ko na 4 advanced formula mga tropa na may combination ng iba't iba pang formula. Naturo ko na to doon mga tropa. So panoorin nyo na lang din yung video na yun. So hanapin natin ngayon mga tropa is magic mag na total. So ito hanapin natin yung data na to. So una natin gagawin is XLOOKUP. Lookup value natin is ito, yung magic mag, yung product natin. Lookup array natin is kung nasaan location yung lookup value natin, which is ito yun. Then, yung return array natin is kung ano ba yung gusto natin maging resulta nung XLOOKUP natin, which is ito yun. Then, close natin yan, then enter. So, nakita nyo, lahat ng data na yung magic mag is ibinigay niya sa'yo. So, kung palitan mo to, gawin mong t-shirt, ayan din yun. Parang gusto natin nga, isum siya. So, dito, pasukin mo lang siya ng sum function. Yan. So, doon sa previous kong tutorial, tinuro ko doon yung XLOOKUP with sum function and wildcards. Pinagsama-sama siya sa isang formula. Pwede siyang gawin mga tropa. So, panoorin nyo yung video na yun. Okay, so next natin mga tropa is XLOOKUP function and index function with count A function mga tropa. So paano yun? Ganito. So ngayon mga tropa, ang gusto nating mahanap dito sa data natin is yung last month na ibibigay niya sa atin. Yung result na nandito dapat is itong last month. Okay? Kung ano yung last figure na meron tayo. So paano natin gagawin yun mga tropa? So mag-XLOOKUP muna tayo. Lookup value natin is ito. Lookup array natin is kung nasan yung lookup value natin, which is ito yon. Then, return array natin is kung ano yung gusto nating resulta, which is ito yon. Then, close na natin XLOOKUP, enter. So, ngayon mga tropa, binibigay niya sa atin yung buong data, which is ang kailangan lang natin dapat ito. Okay? So, paano natin yung gagawin? Ito, papasukan natin siya ng index function. So, index. So, yung array natin is itong XLOOKUP function natin. Then, yung row number natin, mga katropa, is isang step lang naman na kailangan natin. So, i-assist na kailangan natin siya sagutin. Kaya, maglagay lang tayo ng 1 dyan. Kasi 1 step lang naman na kailangan natin. Then, yung column number natin, mga katropa, is dito natin ipapasok si count A function. So, si count A, so yung value niya mga katropa, kailangan dito, kung ano yun nandito mga katropa, yun din na mag-start si count A. So, dahil ito is B2, so dapat dito. So, itong buong hilera na to mga katropa, yan yung count A value natin. Okay? So, kung anong nandito mga katropa, dito sa result natin, sa return array natin, yun dapat yung magiging beginning din nung count A natin. Then, close natin si count A. Then, close natin si index function. Then, enter. Okay? So, nakita nyo mga tropa, si t-shirt na August, yan, ibinigay niya sa atin. Palitan natin to, gawin natin caps, ayan. Gawin natin magic mag, ayan siya. Dynamic siya. Nagpapalit-palit lang siya. Ngayon, i-testing natin, kunyari, si magic mags. Maglagay ako dito ng 1,000. Maglagay tayo ng dito na 1, 5. So, yan mga tropa. Naglagay ako dito ng mga data. Nakita nyo to, nag 1,000 siya. So, si magic bag 1,000. Okay, dynamic siya mga tropa. Basta ibibigay niya sa inyo yung last na kung anong meron kayo sa data niya. Okay, so ganyan gamitin yung index, XLOOKUP, and count A function. Okay, next mga tropa is SUMIF function and XLOOKUP function. So ngayon mga tropa, dahil SUMIF function, ibig sabihin may certain condition or criteria na dapat hanapin. Which is, dito is hahanapin natin yung caps and
yung Mindanao. Ibig sabihin, yung product na cups and location na Mindanao. Yun yung kailangan nating makuhang figure. So, ngayon, equals sum if, yan. So, yung range natin, mga katropa, is ito, yung product natin. Control Shift down arrow. Then, criteria natin, mga katropa, is ito. Kasi yan yung range natin. Then, yung sum range natin, mga katropa, dyan natin ipasok si X lookup. Then, lookup value natin is ito, yung second option natin, or second criteria natin, si Mindanao. Then, or yung area or location. Then, lookup array natin is kung nasaan siya, which is ito yun. Then, return array natin is itong buong data na to, control shift down. Then, close na natin yan. Then, close na natin si sum if function. Then, enter. Ayan siya. So, si caps na Mindanao is, ayan. So, 738,013. Hindi siya bumalanse mga tropa kasi hindi yung formula natin nag-start dito. So, dapat sa 2 siya. Yan. So, 249. So, yan. Enter. So, yan na siya. Pagka hinighlight ko ulit to, 659,889. So, balance na siya dito. Okay. So, pag pinalitan ko to, gawin nating t-shirt ng Luzon. Hanapin natin si t-shirt ng Luzon. Ito siya. So, ayan siya. Dynamic na siya. Okay? So, sana may natutunan ka. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share mo itong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka pag may bago kong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!